linggo ng ating Kamakotman. Nung tapos na natin, although hindi natin natake itong Savior, Sanctifier, Healer, and our message for today is Jesus, our coming King. Church, alam po ba natin kung bakit isinilang ang ating Panginoon? Alam po ba natin? Amen po ba? Kasi kung hindi po natin alam kung bakit siya pinadala ng ating Diyos at kung bakit pinako siya sa cross ng Kalbaryo, ay maaari pong hindi natin mauunawaan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. So, mas maganda po na balikan natin yung ating pagnilay-nilay kung bakit nga ba siya pinanganak. Kung bakit nga ba siya pinako sa cross ng Kalbaryo. Sa kanya pong pagsilang, tayo po ay binigyan ng buhay. No, nabuhayan. Bakit nabuhayan? Dahil tinubos niya at tutubusin niya ang ating mga kasalanan. Bagamat hindi po tayo aware nung time na yun, dahil bilang isang tao po ngayon ay nabubuhay dahil sa grasya at habag ng ating Panginoon. Alam po ba natin yun? Na kaya tayo nabubuhay sa panahon natin ngayon dahil sa grasya at habag ng ating Panginoon. Mula pa nang gawin niya ang banal niyang sakripisyo sa cross ng Kalbaryo. Amen. So, sa kanyang muling pagbabalik, tatlong bagay po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. And bago po tayo lumalim doon, hingin ko po na tayo po ay yumuko at tayo po ay mananalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat po dahil nandito po kami, kundi hindi po aksidente na makikinig na iyong salita. Tunay nga po na tinatakilan namin ang iyong tunay at dakilang pangalan at hinihiling namin na samahan mo kami ngayong umaga na makikinig na iyong salita. Gamitin mo po ang iyong abang lingkod bilang isang daluyan ng pagpapala. Nawa po ang presensya mo ang aming maramdaman sa mga oras nito. Alisin mo po ang kahit na anong temptation na pwede namin marinig sa labas. Ibigyan mo po kami ng ayos na focus para po maayos namin marinig at matanggap ang iyong salita. Maraming salamat po. And ganun din, aming pong manalangin si Pastor Marlon at ang kanyang mga kasama na nasa amin doon church sa Pasig. Dalangin namin na ingatan niyo sila. Samahan mo din sila ng iyong banal na presensya at ingatan at pabalik sa amin sa kanilang pamilya. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Church, napakasarap alalahanin na mayroong darating na hari ng mga hari. Naisip niyo na po ba yun? Napakasarap alalahanin na mayroong darating na hari ng mga hari. Pero tatlong bagay po ang nais sabihin sa atin ng ating Panginoon ngayong umaga. And base po sa talata na binasa natin kanina, mamaya hahapyaw din tayo sa Matthew chapter 25. Hindi ko na sinama sa scripture reader kasi baka mapagod yung magbasa kasi sa chapter din halos buong mahaba din yun. So mamaya pipitik lang din tayo ng konti. Alam ko na alam nyo naman yung talinghaga sa 10 dalaga. Tama? Aware tayo dyan. No, mamaya pipitik tayo ng konti doon. Pero sa unang punto pag-uusapan po natin, Jesus wants us to stay alone. Yan po ang pinakang nais ng ating Panginoon na gusto niyang ituro sa atin ngayong umaga. Sa panahon po natin ngayon, paano po natin masasabi na alerto tayo? Paano nga ba? Paano po natin masasabi na alerto tayo? O lahat ng ginagawa natin ay bilang paghahanda sa mga darating na sandali, lalo na sa pagdating muli ng ating Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Tingin mo ba naghahanda yan sa pagdating ng ating Panginoon? Paano maghahanda? Nagluto ng spaghetti? Uy, baka naman. Paano maghahanda ang ginagawa natin? Dapat nating hanapin ang mga palatandaan ng kanyang pagdating. No, yung makikita natin, binasa kanina. Naiintindihan natin na hindi natin malalaman ang araw, oras, o kahit na taon sa pagdating ng ating Panginoon. Ngunit malalaman natin ang panahon. Paano panahon? Tingnan po natin yung mga nangyayari sa paligid natin ngayon. Tingin nyo, malapit na ba dumating ang ating Panginoon?
Ako, habang nagninilay-nilay ako tapos binabalikan ko yung Revelation, no, sabi ko, kung eto na ang pagdating ng ating Panginoon, paano tayo nakakasiguro sa langit ang punta natin? Tanungin mo yung sarili mo, sa langit kaya ang punta mo? Dapat nating bantayan ang mga palalandaan upang hindi tayo mahuli. And naniniwala ako na sa talinghaga na ating binasa kanina, no, sa text na binasa natin kanina, nakita natin na nandoon ang lahat ng palatandaan. Mga kapatid, sa kanyang pagsilang, pinakita niya kung sino ang tunay na Diyos. And we have a greater picture sa kung ano at kung sino siya. Doon sinilang pa lang yun, nais niya na tingnan natin ang kanyang puso, ang kanyang pagkatao at ang kanyang kalooban. Dumating siya upang bigyan tayo ng pangunawa sa banal na kasulatan. And sa kanyang pagbabalik, narito ang pangako niya. Ayon sa sarili niyang salita, sinasabi namin sa iyo na tayo po ay buhay pa, na naiwan hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Buhay tayo, naiwan sa pagdating ng ating Panginoon. Ngunit paano kung hindi tayo alert? Paano kung hindi tayo alerto? At makaligtaan ang mga palatandaan ng kanyang pagdating. Ano sa tingin niyo ang mangyayari? Mga kapatid, isa lang po ang nais sabihin sa atin ng Diyos. Sa mga bagay o sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon, paano natin ginagawang handa ang ating sarili? Lahat ba ng ginagawa natin ay may kinalaman sa paglago ng ating buhay pananampalataya? Kagaya po sa isang talinghaga tungkol sa 10 dalaga na mababasa natin, no? Hindi po natin babasahin mamaya sa chapter 25, pero hahapyawan natin na hinihintay ng bridesmaid ang lalaking ikakasal. Diba? Dahil nainig at nakatulog sila, ang mga hangal ng bridesmaid ay hindi sineryoso ang pag-aabang nila dun sa kasintahang lalaki. And mamaya makikita natin. Kaya nga po, nais ng ating Panginoon ngayong umaga na maging alerto tayo at handa tayo. Pero naisip niyo na po bang maitanong sa inyong sarili, what are the signs of His coming? Naisip niyo na po ba yun? Or nabasa na po ba natin sa Revelation, sa Matthew, marami po tayong palatandaan kung ano yung mga senyales na nagpaparating na ang ating Panginoon. Sinabi ko sa palatandaan ito, baka hindi lang po tayo aware. Himay-himayin po natin. Someone teach us false doctrine. Sa pagsimba po natin ngayon sa ACCS, paano tayo nakakasiguro hindi false doctrine ang napapakinggan natin? Before, hindi tayo marunong magbasa ng Bible. No? Sa ibang sekta, hindi nila tinuturo na yung member nagbabasa ng Bible. And yun yung disadvantage. Hindi natin alam kung lahat pa ng pinagsasabi nung nasa harapan, tama. Church, marami pang lilitaw na magsasabi ng maling katuruan. Napakarami. Kaya nga, ninanais ng ating Panginoon na kayo mismo, diyan sa kinauupuan nyo, ay matuto tayong magbasa ng Biblia. Kahapon po, habang ako'y nakikinig sa lesson ni Teacher Ay sa Saturday School, nakita ko at marami kong naisip na gawain sa mga kabataan. Kasi nung tinanong pa lang sila ni Teacher Ay kung saan makikita ang aklat ng buwan, New Testament ba? O Old Testament? Wala akong narinig na sumasagot. Ibig sabihin, sila mismo hindi aware sa pagbabasa ng Biblia. And sabi ko kay Pastor, sabi ko nag-uusap kami, mas marami pa talaga tayong kailangang ituro sa kabataan.
Sabi niya, kaya ka nga nandyan. No, kaya guilty rin ako, sabi ko, kailangan ibalik na namin yung small group sa kabataan. No, pag-usapan natin yung 66 books ng Bible. Sino nakakaalam ng 66 books ng Bible? Baka hindi niya alam. Di ba? Mga kapatid, maraming lilitaw na magtuturo ng maling katuruan. Pero para hindi kayo maligaw, kailangan niyong magbasa ng Biblia. Amen po ba? Next, series of war. Ito yung paglalaban-laban ng mga bansa para sa kapangyarihan, kayamanan, at katanyagan. Hindi lang yan. Tapakan ng mga makataong karapatan. Sa nangyayari ngayon sa Senate, tingin nyo, anong pinakaugat niyan? Kayamanan. Sabi nila, the sky is the limit. No? Maraming kayamanan. Yun yung ugat ng paglaban-laban ng bawat bansa. Yung mga nangyayaring gera sa ibang bansa, isa lang ang pinakaugat niyan. Kayamanan at katanyagan. Next, strain or persecution. Naalala ko po dati, nung nalaman po sa family namin na nagpapastor ako. 2 buwan po, di ako pinansin ng nanay ko. Pero, nabasa ko, nakasama yan sa mga mangyayari sa iyo pag nagbabahagi ka na ng salita ng ating Panginoon. Persecution ay hindi po natin maitatanggi, lalo na po sa panahon natin ngayon. Mangyayari at mangyayari ang mga bagay na kapuputan tayo. Tayo mismo na sumusunod sa ating Panginoon. And napakaganda nung sinabi sa dulong verse ng talata na binasa natin kanina. But kailangan natin manatiling tapat sa ating Panginoon. Next, dahil nga maraming nagtuturo ng maling katuruan, maraming lilitaw na propeta. Yung sinasabing sila, no? Noong mga nakaraang taon ng issues, ako ang tunay na Diyos. Nasa Davao yung aking kaharian. Nabalitaan niyo ba yun? Ako ang tunay na Diyos. Nasa Davao ang aking kaharian. Mga kapatid, maraming tao ang lilitaw na nagsasabi na sila ang tunay na Diyos. And kung hindi po tayo aware sa sinasabi ng Bible, tayo mismo sa sarili natin, maliligaw at maliligaw tayo. Mga kapatid, nais ng ating Panginoon na mag-focus tayo kung sino ang ating Diyos na buhay sa Espiritu at sa katotohanan. Kanina sa devotion namin, pag pagod ka, tingnan mo lang yung cross. Pagod ka pala eh. Nandiyan ang tunay na kapahingahan. Ngayon, pag naliligaw kayo at nagsasabing merong tunay na Diyos, tao siya na siya ang tunay na Diyos, tingnan nyo lang yung cross. Dahil nandiyan yung ating tunay na Diyos. Dahil sa cross, tinubos niya tayo sa ating pagkakasala. Next, Satan thing and evils takes place. Mangingibabaw ang kasamaan dahil maraming hindi nakakakilala sa Diyos. Mga kapatid, ito po yung masakit na katotohanan. Kaya po nangyayari yung mga kasamaan kasi hindi sila takot sa Diyos. Minsan nga, sobrang kilala nila ang Diyos, kaya sila gumagawa ng kasamaan. Bakit? Paano ko sinabi yun? Okay lang gumawa ko ng pagkakamali, patatawarin na naman ng Diyos. Masyadong nagiging lisensya yung ginagawang kabutihan ng Diyos sa buhay mo ng bawat isa sa atin. Okay lang naman magkamali. Pero paano kung bukas dumating ng ating Panginoon? Eh, hindi ka pa nakakapag-repent. Saan ka pupunta?
Tingin mo, kasama ka doon sa listahan ng tala ng buhay? Malabong mangyari yun dahil lulunuhin tayo sa apoy ng impyerno. Mga kapatid, at ang pinakauli ito, spreading the good news here on earth. Kulang ha. Yan ang pinakahuling palatandaan na dapat natin tandaan. Para maging alerto tayo. Tingnan natin yan. Yang anim na yan na binasa kanina sa talata. Yan po ay mga palatandaan na nakasulat sa Biblia. Hindi lang po yan gawa-gawa ng tao. Yan po mismo yung nakasulat. At kung inyong imumulat ang inyong mga mata, makikita natin na ang ilan sa mga yan ay nangyayari na sa panahon natin ngayon. Eh kung hindi po tayo alerto, matitisod at matitisod tayo. Nangangamba tayo na mayroong hearing sa Senate about kapayamanan, kapangyarihan. Nangangamba tayo sa series of war. Nangangamba tayo dun sa mga maling katuruan. Nangangamba tayo dahil ang mundo ay pinag-aharian ng ating kaaway. Pero ang tanong, anong ginagawa natin? Ano ang ginagawa nating hakbang para masabi natin alert tayo sa pagdating ng ating Panginoon? Taas ang kamay na nagbabasa ng Bible everyday. Patay. Ayaw nyo magbasa ng Bible? Magbasa kayo ng GC. Nandun si Pastor, nagsisend araw-araw. Naku, struggle ko dito before eh. Pag magbabasa ako ng Bible, hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Kasi gusto ko New Testament, gusto ko Old Testament. Pero nung nag-aaral po ako ng Bible School, required po sa akin magbasa mula Genesis up to Revelation. Ngayon nga, sa BI, nasa Book of Jonah kami. And nakaka-amaze kasi marami kaming natututunan about the Book of Jonah. Kaya nais ko po na hikayatin kayo na magbasa ng Bible every day. Hindi ko po sinabing tapusin nyo yun ng buong taon. Pero mas maganda kung kaya nyo tapusin ng buong taon. Chapter by chapter, dahan-dahan lang. Hindi ko naman sinabing isang upuan magbasahin nyo lahat yan. Chapter by chapter, book by book, kayo po ang bahala. Pero mas maganda matuto po tayo magbasa ng Bible. Bakit? Kasi kailangan po natin ipakalat yan sa ibang hindi pa nananampalataya. Kahit simpleng share lang. Alam mo ba, kapatid, na mahal ka ng ating Panginoon? Dahil ang sabi sa John 3:16, nagawa niyo na po ba yun? Sa inyong kapitbahay, sa inyong katrabaho, sa inyong kaklase. May nakita kang nag-yosi. Inalok kang mag-yosi. Ano sasabihin mo? Pengi, isang hits lang. Di ba pwede sabihin mo, sabi dun sa Book of Romans, do not conform to the pattern of this world. So ngayon, pag nag-yosi ka, ayaw ko nang gayahin. Kasi gusto ko maiba naman yung landas na tinatahak ko. Dapat ganun po tayo. Pero kung hindi tayo aware sa salita ng ating Panginoon, possible na gagayahin natin yung ginagawa niya. Okay? Second point, Jesus wants us to be prepared. Handa tayo. Balikan natin yung kwento ng 10 bridesmaid. Ilan sa kanila ay naging handa? 10 yun eh. 5. Naghati sila. 5 handa, 5 hindi. Yung 5 naganda ay nagdala ng ilawan at langis. At yung mga naging hangal ay ilawan lamang. Ano po yung sinasabi langis? Kumbaga sa atin, yung gas, gasera, yung gas, yung reserva niyang laman. Ang pagdala po ng langis ay isang sandalan ng paghahanda nila. If ever na maubusan sila. Yung ilawan po nila ay possible na maubos yung laman sa tagal nilang nag-aantay sa lalaking ikakasal. And yung iba,
ang dinala lang ay ilawan. Kasi hoping sila na dumating na agad yung lalaki habang sila ay nag-aantay. If ever lang, paano nangyari kung hindi dumating yon nung time na nung may ilaw pa sila? Paano kung nawala na? Mga kapatid, ang paghahanda po na sinasabi ng ating Panginoon ay gagaya ng 10 dalaga na ninanais ng ating Panginoon na dapat ready tayo lagi. Kung ang mundo po ay darating sa isang pangwakas na konklusyon, paano kung darating na yung ating end times? Aware po ba tayo na may end times? Sabi nga ni John, nagulat siya na yun sa ulti nila, may rapture na to, na topic. Yung tipong nakaupo ka na lang yan, bigla na lang mawawala. Paano kung ganun? Paano kung hindi tayo prepare? Kagaya po ng ibang hangal ng bridesmaid ay nagdala ng kanilang mga lampara at naisip na dahil meron na silang lampara, handa na sila. Ang mga lampara po sa panahon ng Biblia ay maliit lang na garapon. Maliit lang yun. Ang langis ay binubuhos sa tuktok, no? Parang mitsa sa panahon natin ngayon. Maaari itong maging isang bagay na kasing simple ng isang mababaw na mangkok na gawa sa luwan na may isang dulo ng pinch upang hawakan ang wick. No, yun yung mga disenyo ng lampara. Si Jesus po ay nagdaragdag ng isang elemento sa mga bagay na katotohanan sa panahon natin ngayon. Dumating na po ba kayo sa time na ay kailangan kayong budget, pero walang-wala kayo? Dumating na po ba kayo nun? Opo. Yung tipong pambili ng kape, wala ka. Lagi daw. Pero anong paghahanda ang ginagawa natin para hindi mangyari yung mga yan? Wala. Wala lang. Go with the flow lang. No? Hindi tayo prepare. Mga kapatid, nais po ng Diyos na mamuhay tayo ng may kabanalan. We live a life with holiness and godliness. Yung dalawang bagay po na yan ang maituturing natin kung saan daan natin bilang paghahanda sa kanyang pagbabalik. Walang ibang nais ang Diyos kundi ang mamuhay tayo ng may kabanalan. Pag namumuhay po tayo ng walang kabanalan, hindi po natin masasabi na prepared tayo sa kanyang pagbabalik. Paano ba maging prepared? Paano ba maging holiness and godliness? Sabi ko nga, kailangan nating alalahanin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi pwedeng araw-araw o linggo-linggo lang tayo nagsisimba. After that, wala na. Mga kapatid, nais po ng ating Panginoon na mamuhay tayo ng may kabanalan. Kung magiging handa ka upang matugunan ang ikakasal, kagaya po ng 10 dalaga, dapat handa ka din na maging anak ng ating Panginoon. Pero paano ba tayo maging anak ng ating Panginoon? Dapat po tayo ay maging kapamilya ng ating Panginoon. Bilang pag-aanda kay Jesus, dapat umaawit tayo ng friend of God tayo. Friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Ang ganda ng mic ngayon, Yung mic lang. Yung mic lang. Di ba? Kung dapat tayo ay maging pamilya ng ating Panginoon, dapat tayo maging kaibigan ng ating Panginoon. Kagaya ng ginawa ng ibang bridesmaid. No? Walang inaanyayaan sa isang kasal. Imagine, naalala ko nung kami ay kinasal. Daming tao. Halos mamuno yung Grave Street. Kasi dyan yung reception namin. Sa Kinasumayan, no, yan yung pakantin lote pa yan dati. So halos mapuno.
6 na long table yata yung pinagbigit-bigit. Kahit hindi namin kakilala, nandun. Doon ko nga lang nalaman na nandun pala si Ashley. Hindi ko pa naman siya kilala nun. Ngayon, tingnan nyo ang kasalan ngayon. Ano ini-invite? Friends, family, relatives. Tama? Congressman, mayor. Di ba? Ano po ibig ko sabihin? Kailangan family. Kilala. So, kilala ba natin ang ating Panginoon? Tama ba? So, nais ng Diyos na prepared tayo. Ang tanging paraan na mangyayari ito ay kapag tayo ay nagkaroon ng chance na maging pamilya ng ating Panginoon. Ano bang chance? Binigyan niya na tayong maging anak ng Diyos mula pa nung dumating siya at tinubos tayo sa cross ng Calvary. Ang problema, dahil sa kasalanan, tayo mismo ang lumalayo bilang isang pamilya ng ating Panginoon. Mga kapatid, tandaan po natin, wala iniimbitahan sa kasalan, family, friends, and relatives. Ganun din sa ating kaharian ng ating Panginoon. Family, friends, and relatives ay mangyayari yan sa pagbabalik ng ating Panginoon. And magiging pamilya lang tayo ng ating Panginoon pag nagkaroon na tayo ng courage to come to our God and confess our sin. Meron na tayong relationship with Christ. Mangyayari yan pag na-confess na natin sa Kanya ang lahat ng ating pagkakamali. And after confess it, ano ba ang sunod? Talikuran at huwag nang balik. Mga kapatid, courage to come to our God and confess our sins is dynamic tool para tawagin tayong pamilya ng ating Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo lang. Wala pa ang katabi si Panginoon. Kawawa naman ang katabi ko lagi. Tingin mo, pamilya na kaya ng Diyos yan? Amen! Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Siguro kasi, lahat tayo ay pamilya na ng ating Panginoon. Kung pinagtapat na natin sa Kanya ang ating mga pagkakasala. And after that, huwag na natin balik. Kailangan natin maging tapat, faithful to our God. No, sinabi yan kanina sa 2 verse ng talata. And yan po yung nais kong iwanan sa inyo. Then sa pangalawang punto na yan, yung faithful to God na nais ng ating Panginoon. Ang pagiging faithful natin sa ating Diyos ay higit na faithful yan kaysa sa ating asawa. Higit na faithful yan kaysa sa ating mga anak. Lahat na meron tayo sa mga mundong ito ay mawawala. Pero ang Diyos mananatili hanggang wakas. Kaya kung hindi tayo faithful sa Kanya, kasama tayo magwawakas. Saan tayo pumunta? Sa apoy ng impyerno. Amen? Next, pangatlong punto. Jesus wants us to be filled. Sa talihana po na ito ay humahantong sa end times. Sinasabi po sa atin ni Jesus na kailangan nating mapuno. Kailangan filled tayo. Ang mga bridesmaid ay may anyo ng isang lampara. Ngunit walang sangkap. Walang langis. Hindi sila napuno. Mukhang isang tunay na lampara. Tunay na lampara. Ngunit walang laman sa loob. Kaya walang silbi. Mga kapatid, tayo kaya? Anong klaseng lampara kaya tayo ngayon? Lamparang nakapultang? Or magpapagas ka lang sa gasolinahan? Boss, 20 lang. Tingi-tingi.
We, as a Christian, are like a lamp. Kagaya lang po tayo ng isang lampara na pwedeng magbigay liwanag sa iba. Ang ating mga lampara ay lalabas sa panahon ng kadiliman. Sa panahon po natin ngayon, nang punong-puno na ng dilig, dahil sa gawa ng kaaway, paano ba tayo magiging liwanag sa ating kapwa? Paano tayo magiging liwanag sa ating kapwa kung tayo mismo ay hindi po tayo puno ng langis? Bilang isang Kristiyano, tayo po ay dapat mapuno ng langis ng ating Panginoon hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Church, puno ka ba ng banal na Espiritu? Or puno ka ng sama ng loob sa buhay? Hinanakit na kahit sa nanonood ka lang ng tulpo, pati ikaw mainit ng ulo. Naisipin mo ba yun? Yung asawa ko, ayaw na nanonood na ako ng tulpo. Bakit daw? Bakit? Kasi parang na-adapt ko rin yung problema ng tulpo. Parang na-adapt ko na rin. Parang gusto ko na rin sumali sa problema nila. Parang gusto ko na lang i-relate yung sarili ko sa kanila. No, kaya beware na doon sa mga bata, doon sa mga pinapanood nyo. No? Hindi po lahat ng pinapanood natin ay tama at kaaya-aya sa ating isipan, sa ating puso, at sa ating buhay. Kaya medyo tumitigas ang mga kabataan ngayon. Bakit? Alam nila may tulpo eh. Alam nila na konting malagpas na ng palo ng magulang, natulpo kita. Patay tayo dyan. Aware sila na may batas na. Sasabihin na naman ng anak ko, sasabihin na naman yan, yung panahon namin noon, di ba? Immune na sila. Yung panahon namin noon, hindi kami pwede pumasok, na mahabang buhok. Balikan natin. Alam niyo kung tutusin, mas maganda talaga yung panahon mo. At lagi kong inihiling, sana yung mga kabataan ngayon, bumalik sa panahon namin noon. Baka marami nang naitulpo. Di ba? Mga kapatid, ang pagiging puno ng banal na Espiritu ang magiging sandata natin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Gusto niyo yun? Gusto niyo ba na puno kayo ng banal na Espiritu ng ating Panginoon? Ngayon, tanong, paano ba tayo mapupuno? Natanong niyo na po ba yun? Paano ba tayo mapupuno? The Holy Spirit must be filled with us. Dapat meron tayong banal na Espiritu. Kasi kung meron tayong banal na Espiritu, hindi natin gagawin ang lahat ng mali na ating inaakala. Hindi natin hahayaan na mapuno tayo ng kasalanan, kasamaan sa buhay natin. Basahin natin, no? Sa Mateo chapter 5, verse 6. Paano daw tayo mapupuno? Nais kong buksan nyo din sa inyong Biblia para malaman nyo. Baka mali yung binabasa ko dito. No? Para malaman nyo. Ano sabi yan? How can we be filled? Mateo chapter 5 verse 6. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila ay bibigyang kasiyahan ng Diyos. Parang ang layo. Sige nga, isipin nyo maigi. Paano? Paano tayo mapupuno? Sa inyong perspective, marahil iba ang inyong pagkakabasa sa Biblia. Pero sabi doon, pinagpala
ang may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Pag gutom kayo, anong ginagawa nyo? Makain. Para makakain kayo, anong gagawin nyo? Magluluto. Magluluto ng kanin, magluluto ng ulam. Pag gutom kayo, nagkakaroon kayo ng kagustuhan doon sa pagkain. Tama mo ba? Para mapuno ka, anong nais mong dapat gawin? Pag kulang ka, anong kailangan mong gawin? Kailangan mong mapuno. Para mapuno ka, kailangan mong hanapin ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Ganun din, kung gaano natin kagusto ang pagkain. Diba? Kung ang tiyan natin, pinupuno natin ang pagkain, at nagugutom tayo, gusto natin kumain, at gagawa tayo ng paraan para mabusog tayo. Ganun din, para mapuno tayo ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kailangan gustuhin natin. Ang problema, ang mga tao ngayon, hindi ko po nila lahat. Siyempre, ilalabas ko sa atin. Yung iba, ang mga tao ngayon, alam naman nila na kailangan nila ng Diyos. Pero walang silang ginagawa para makita at mahanap ang Diyos. Ako po naniniwala na lahat ng bagay na kailangan natin ay sa Diyos natin matatagpuan. Naniniwala po ba kayo doon? Grabe ka naman, pastor. Pati kape, kanya. Pati pagkain, noodles, kanya. Oo. Because God is our provider. Siya ang magbibigay ng lahat ng kinikilabutan naman. Lahat ng pangangailangan natin. Mga kapatid, ang nakakaiyak na katotohanan ay mas nagpo-focus tayo doon sa mga bagay na akala natin yun yung makakapagbigay sa atin ng lahat. Hindi ko po sinasabi maling magtrabaho kayo. Hindi ko po sinasabi yun. Pero doon ba talaga tayo nakapokus? Nakakalimutan natin yung sinasabi ng Mateo. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Isa pong verse na nais ko pong huwag niyong kalimutan. Pag tayo po ay nagugutom, hinahanap natin ng pagkain. Pag tayo ay nauuhaw, naghanap tayo ng tubig. Naalala ko si Antoy, Mama Water. Pag tayo nagugutom, naghanap ng pagkain, nauuhaw, naghanap ng tubig. Kapag tayo ay nais mapuno, anong hinahanap natin? Tingin kayo sa cross. At yan ang sagot para mapuno tayo. Sabi nga, you cannot put Jesus in your life or in your heart as long as your heart or life are full of the things that worthless. Parang sa isang joke, paano mo daw ilalagay yung isang elepante sa loob ng rep? Paano kaya? Hati-hatiin and bubuksan mo yung rep. Ipapasok mo ngayon yung elepante. Sunod na tanong, paano mo naman daw ipapasok yung isang kalabaw sa loob ng rep? Alisin nyo yung elepante para maipasok niyo yung kalabaw sa rep. Nakakatawang joke, pero totoo. And may lesson. Pag puno po tayo ng mga bagay na wala namang kakwenta-kwenta, hindi po natin mapapapasok ang ating Panginoon sa buhay. Nakakatawang joke, pero may laman para sa buhay po ng bawat isa sa atin.
Same thing po sa buhay ng bawat isa. Kung puno ka ng problema at galit sa puso mo, hindi mo mapapapasok ang kapatawaran at pag-ibig sa puso. Church, alam kong hindi nyo kayang tingnan yung puso nyo ngayon. Kasi kahit ako hindi. Pero try to imagine. Pigin nyo po yung inyong mga mata. Pigin nyo lang, saglit. Ipigin nyo yung inyong mga mata. And try to imagine. Ano ba yung mga bagay na nakasagabal dyan sa puso nyo? Try nyo lang alalahanin. And try nyo mong alisin lahat ng walang magandang maitutulog dyan. Imagine nyo lang. Sa pagbukas nyo ng inyong mga mata, kasabay niyan ang pagpasok ng bagong mga bagay na may kinalaman sa ating Panginoon. Sige, buksan nyo po yung inyong mga mata. Church, nais ng Diyos na mapuno tayo ng banal na Espiritu. At huwag nang hayaan na manatili ang kasamaan sa puso natin at sa buhay natin. Punuin natin ito ng pagpapala ng ating Panginoon. Para po sa ating conclusion, Jesus has called us to stay alert and always be prepared. And Jesus wants us to be built. Mga kapatid, sa tatlong bagay na yan, isa lang yan ang wala. Tagilid ang buhay natin. Isa lang yan ang pwedeng hindi natin gawin. Tagilid na ang pananampalataya natin. Huwag natin kalilimutan ang bilin sa dulong bahagi ng talata na binasa natin kanina. Ang manatili tayong tapat sa ating Panginoon. And kapag wala yung isa dyan, makakalimutan natin na maging tapat tayo sa ating Panginoon. Ngayon tanong, sa application po natin, handa ka bang lumapit kay Jesus para maging isang pamilya mo? And paano mo ito gagawin? I-renew po natin yung relationship natin sa ating Panginoon. Dahil everyday, pwede mawala yun. Kung hahayaan natin na manatili si Satan sa buhay natin. Saang Kristiyano ka ba kabilang? Tanungin niyo yung sarili niyo ngayon. Sa may hawak ng lampara at langis? Or sa may hawak lang ng lampara? Next, handa ka bang mapuno ng banal na Espiritu ni Kristo? And paano mo ito gagawin? Mga kapatid, lahat ng walang kinalaman sa ating Panginoon, alisin natin. Tandaan niyo po yan mga kapatid ha? Lahat po ng walang kinalaman sa ating Panginoon, alisin po natin. Yung trabaho, hindi ko po sinabing alisin po natin. Kasi yan, may kinalaman din naman yan. Kasi pag meron tayong trabaho, inaalala natin kung sino ang nagbibigay sa atin ng trabaho. Nilinaw ko lang po baka magsipag-resign kayo lahat. Kawawa naman tayo. Kawawa naman yung pamilya, no? Okay? I would like to end this. Ganda. Gusto ko na mag-focus kayo dyan. Wapo ka, no? May kotse pa. Sa mundo po na punong-puno ng AI. Sabi ko nga kay Joyce, Pastor Rocky, punong-puno na ng AI yung news feed niya. Sa mundo po na punong-puno ng AI, paano tayo nakakasiguro sa katotohanan? Alam niyo pa po ba kung alin ang totoo sa internet? Sa mundo ng punong-puno ng AI,
po ang nag-iisang katotohanan. The King is coming. And that is Jesus. Ngayon, kung hindi tayo aware sa mundo na punong-puno ng AI, yan lang po ang nag-iisang katotohanan. Kaya sana po, huwag nating kalilimutan na yan ang tunay na Diyos. Diyos na dapat natin sambahin. Maraming lilitaw sa AI, pero walang makakapalit at walang makakapantay sa ating Panginoong Yesu Cristo. Sa mapagpalang umaga po muli sa lahat, ang God bless.